At this point, let's check back in with the Pag-asa, which is monitoring a new low-pressure area near Mindanao. For the latest, Pag-asa weather specialist Charmaine Varilla joins us on the line. Charmaine, ano na ang latest dito sa LPA na binabantayan ng Pag-asa? Yes, magandang umaga po Ma'am Pauline, maging sa lahat ng ating mga pakinig. At yung binabantayan nga po natin na low pressure area sa kasalukuyan nga ay huling na mataas sa lang 390 kilometers silangan ng Giwan Eastern Samar at kumikilos nga yan pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Inaasahan nga natin na sa loob ng 24 oras ay mataas na nga yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo at dadaan pa rin ito dito sa may bahagi ng Visayas at katimugang bahagi ng Luzon. Sa kasalukuyan nakaka-apekto dito sa may Visayas, Bicol Region, Caraga, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon, nagdadala yan ng makukulimlim na kalangitan at kalat-kalat na mga pag-ulan. Samantalang habagat naman ang siya nakaka-apekto sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon, particularly na nga dito sa may natitirang bahagi ng Mimaropa na siya ring nagbibigay ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, iiral naman yung mga localized thunderstorms, lalong-lalo na nga sa hapon at sa gabi. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat. Charmaine, may posibilidad ba na lumakas pa itong low pressure area? Yes po, ina-expect po natin na posible pong umabot po yan ng tropical depression for the next 24 hours. At Charmaine, may potential ba na mag-landfall itong binabantayan nyo na LPA? Yes po, kung sakali man po na maging LPA ito ay mataas po yung chance nito na mag-landfall dahil dadaan po siya dito sa may pulo ng Visayas at katimugang bahagi ng Luzon. At may interaction din ba itong LPA sa habagat? Sa kasalukuyan po ay wala pa naman po tayo nakikita magiging interaction nito, pero magbibigay po ito ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Southern Luzon sa susunod na 3 araw. At bukod dito, Charmaine, may iba pa bang weather disturbances na binabantayan ang Pag-asa? So bukod po dito, yung babantayan lang po natin yung habagat po. And by next week, meron po tayong nakikita na posibleng 2 LPA na mamuo dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At anong mga lugar ang posibleng maapektuhan nito? So for the meantime po, currently, mababa pa naman po yung chance nito na mag-landfall. So, babantayan po natin yung paghila nito ng habagat, lalong-lalo kung lalakas. So, kung magyari po yan, mostly yung dito sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, yung makararanas po ng mga pag-ulan. Alright, maraming salamat para sa update na yan. That was Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla.